welcome to back my channel. So today vlog is how to register. Nakikita kaya to? Visit Japan Web para malaman natin anong kailangan na requirements dito sa Visit Japan Web. Kasi alam mo naman, sinasabi ko, diba, I can suggest na electronic custom declaration, pero hindi ako maka-video sa loob ng custom. Kaya dito na muna tayo create a QR code para malaman natin paano maggawa ng tawag dun, custom declaration sa Electronics Gate. So, pwede naman tayo mag-search Google sa Visit Japan Web or sa access mo siya dito sa URL. And then, pupuntahan natin na, sandali lang, na-open natin yung record. Oh, ayan. So, nakapunta na tayo sa Visit Japan Web. Start using the service now. Ipindot natin muna. Pasensya na, naka-Japanese ako eh. English na lang natin. Tapos, kung wala kayong tawag dun, hindi pa nakaregister kayo, sign up for new account. Dito. Tapos, basahin mo na lang yung agree to term use, syempre kasi kailangan mag-agree tayo dito. Tapos, yung isang privacy policy nila, Japan Visit Web, i-check mo din yan lahat. Pagtapos na nag-check, i-check mo na lang to sa gilid. Ayan. So, next natin. Tapos, yung email account nyo, ilagay mo din. Tapos, password, fill-upin mo na lang siya. Kasi ako meron na ako ng account, kaya di na ako dito pupunta. After naka-create na kayo ng password tsaka ID nyo, so ilagay natin sa Visit Japan Web. Ayan, nakalagay na tayo. Tapos nakalagay naman your details is registered sa akin, pero wala po kayo umpisa, i-register natin na mga passport detailation, surname, address, occupation. Itong dila na ito, pasensya na Sora. So, alam mo, madali lang siya sa, meron sila ng application via camera. I-scan mo lang yung passport nyo, yung passport namin, tsaka yung pangalan, tsaka birthday, automatic na nakalagay. Ginagamit din na OCR ang, tawag dun, sistema. So, kapag nakalagay na yan, ayan. So, susunod naman, pupuntahan natin, your details is naka-register na. So, kapag once na naka-register na to, kahit na hanggang expiration ng passport, pwede na ulit-ulit yan. Tapos, susunod natin, register prompt entry and return. So, ayan, register new prompt entry return. Tayo pipindot. Ayaw magpindot. Ayan, pasensya na, meron na ako naka-register eh. So, kapag may naka-register, proceed to register without copying details. Pwede naman sila tawag doon, lahat na i-copy mo, hindi. Tapos, next mo na natin. Tapos, pupunta natin sa taas, trip name. Kung gusto niyo, pupunta ka April sa Japan, lakay mo na lang na April 2024 Japan. Parang Japan naman na luxury, no? So, April 2024, yun ang pangalan ng trip niyo na. Kung kagrupo kayo ng eskwela, field trip, parang ganun. Ilagay mo na lang siya ng tawag doon, tamang, kunyari, kasi may balak ako pupunta sa June. Oh, ayan. Secret na natin. June na lang nalalagay ko. June trip na lang nilalagay ko. Tapos, planned arrival date is June 30. Ako eh. So, tapos, point of embarkation is saan ka galing? Diba? Kung saan ka galing, i-brag na natin muna anong tawag doon. Para malaman na saan tayo pupunta. Tapos, susunod naman, lagay na lang natin na Manila. Para malaman ko. So, lagay na lang natin Manila. Hindi naman ako sure pupunta ng Manila na yun eh. So, airline's name is, lagay mo siya, kunyari, palagi sila sakay kung ang Cebu Pacific, 5J. Ang umpisa, diba? Ayan, lumabas na yung Cebu Pacific Air. Tapos, from sa Manila to Nagoya, i-check mo na lang yung sa ticket nyo kasi depende naman sa pagpasok sa entry. So, kung resident po kayo sa Japan, pagbalik nyo sa Japan, yung nasa tira kayo sa Pilipinas, trip kayo dito sa Japan, is papunta ang araw tsaka yung flight number. So, 5J5038 ang going to Nagoya. Ayan, tapos kapag once pinindot mo siya, yun, di ba naka-first register na siya sa
private person details, di ba? Automatic na yan nakalagay na dito. Tapos confirm entry details. Tapos nakalagay June trip o kunyari nilagay ko na Manila, Cebu Pacific 5G. Tapos register plan. Ayan, naka-register na, di ba, plan? Maganda, di ba? So, balik mo na wag mo sa home to entry dito yung procedure. Kasi may gagawa pa tayo eh. So, pasensya na wala ako dito ng immigration kasi Japanese passport ako. Pwede kayo din generate na embarkation disembarkation card through Visit Japan web. Mas maganda po siya, hindi na magsusulat sa papel sa loob ng aeroplano. Gamitin mo na lang tong isang site na to. Lahat-lahat ng declaration pwede sa Japan. So, ayan, quarantine, confirm health condition, question, a message from the Ministry of Health, Laboratory Welfare will be displayed in response to the reply to the question. Your comprehensive list used in addition. Answer will not be registered in this service. Do you feel any unavoidable physical condition favor? No. Ayan, wala naman, di ba? No. Even if good condition na, if not good return job, please report to the quarantine officer. Kung nag-iba ng panahon, di ba? Nagkakatawan mo, sabihin mo talaga sa quarantine officer. Ayan. So, tapos susunod naman, dapat yan sa gitna, yung mga foreigner passport, meron sila ng declaration sa immigration. Pindutin mo na lang siya, tapos fill up mo na lang. Pasensya na lang, wala ako dito ng sample eh. Tapos yung kanina, yun palagi sinasabi ko na electronic custom, di ba gate? Sinasabi ko declaration gate. Ito yung declaration of articles per articles. Ayan. Tapos pinindot mo siya, declaration of the articles, once the necessary information has been received, electronic details can be used for custom. QR code this per location at the terminal inspections at the airport. Kahit hindi mo gagamitin na electronic declaration sa mismong custom sa Japan, pwede namang generate QR lang dito. Tapos, wag kayo isusulat kasi bibigay din sa taga-airplane, taga-cabin crew na kulay dilaw. Ayan, ilalagay natin sample dito. Kulay dilaw. Kapag ito, i-fill up mo siya. Kung wala kayong generator na QR, sa loob ng airplane, ito ang isulat mo. Pero kung naka-generate ka ng QR, kunyari kasama ng mga bata, kasi yung mga bata bawal gumamit ng electronics gate. Tapos kung grupo kayo, o kunyari, 10 packs kayo na matanda, 10 din kailangan na generate custom. Kunyari generate QR. Tapos, yung sa family at kunyari mga kasama na mga bata, kailangan automatic na siya pupunta sa yung mga inspector na lane. Hindi pwede gamitin na electronics. Alam ko 12 years old above yata. Oo, alam ko ganyan na. I-check ko din. Tapos kapag once na generator, pwede naman gamitin to generator na lang. Pupuntahan natin na next. Lagay mo na occupation. Na syempre, company worker ako. Hindi ako tour guide, pasensya na. Nagtatrabaho ako sa gabi. Kasi night shift ako eh. Tapos yung kanina nilagay na date of arrival Japan. 5G 509 na yan. Tapos susunod, pupuntahan natin mga address na kalagay na. Ito na yung question. Medyo mahaba nga lang yung question eh. Ayaw ba rito follow? Syempre, hindi pwede pong sumunod na lang tayo. Basahin mo na lang siya ng maayos. Kaya, no muna. Kung may hawak kayo, mag-declaration kung hindi pwede magsinungaling dito. Kung sinungaling po kayo, ang laki ng penalty nito yung fine. Super, makukulong pa, hindi ka makapunta sa Japan. 8 to 8 kayo. So, ayan. Pwede naman ilagay dito na ayan, tinamo number of members travel with you. Kung may kasama kayo ng family na maliit or sa senior citizen, mahirap mag-isa. Doon na lang kayo mag-lane. Pero yung generate QR mo na yung QR code ng cellphone tsaka yung passport lang mo i-present sa custom officer. Para hindi kayo magsusulat sa loob ng airplane. Ayan, basahin na lang natin, naka-declare. Tapos confirmation, true is correct. Ayan, register. So ayan na, registration is complete. This QR code can be used custom declaration upon entry into return to Japan. Explain for custom declaration at ayan. Meron para dito na nakalagay eh.
Ayan, scan the following information with the electronic declaration terminal, passport, and a QR code. The Visit Japan web service. Ang dali talaga, i-scan mo lang siya ng passport and then yung QR code yung na-generate kanina, diba? Tapos, habang photo of a face taken in the electronic declaration terminal, magkukuha sila ng picture. Alam mo, kapag once mo na okay na sa terminal ng naka-register na again sa terminal sa mismo sa airport, through gate lang, ilakad mo lang siya, hawakan mo yung mga bagahe, tapos maglalakad kayo sa going to the gate, o open na siya kapag wala ng problema. Once mo na naka-open na yan, pwede na kayo lumabas. Kasi naman alam mo sa custom, kasi alam mo ako ayoko wala naman akong masamang dinadala sa custom, pero kabado, diba? Siyempre, nakasumingit, custom pa sila, baka mamaya lahat bubukalatin ko sa mga bagahe, diba? Nakakatawag nung kaba naman pagbalik ko din sa Japan. Siyempre kahit hapon diba? So naka-experience para dito, gamitin mo talaga yan. Tapos kapag once na naka-register, balik mo kaya sa yung June trip na to, yung trip name na display QR code. Ayan, the QR code basically custom declaration terminal inspection stand. Ayan, tapos agree and display yung QR code. Ayan, lumabas na yung QR code natin. Diba? Ito lang yung scam mo, tapos yung sa passport, sa terminal ng machine, terminal machine sa airport. Diba pinakadali? Kasi kailangan, hindi naman kailangan actually. So, kapag may Visit Japan web, kasi yung Visit Japan web is yung dati, yung pandemic sa corona, ginagamit nila declaration na vaccine certificate. Dito kami nag-a-apply dati. Pero na yung wala na vaccine certificate, hindi na kailangan sa entry to Japan na certificate. Kaya ginawa nila automatic parang Visit Japan ng declaration. Super maganda talaga sila. Kasi dali mo na lang to sa cellphone, tapos passport mo lang. Pinakaandali kasi minsan mahabang pilang custom, hindi makalabas Gamitin mo talaga yung sa electronics device, diba, machine sa declaration, para naman hindi kayo mahihirapan, diba? Kaya isang I can suggest nito, kaya binibideo ko siya para marami man nyo din ang tawag dun how to generate a QR sa yung electronics custom declaration. Ayan, it's okay naman kayo. So, end natin this vlog nito. Kung nagustuhan niya aking vlog, pakilike naman, subscribe sa channel ko, hit the notification bell para notify kayo may bago upload sa channel ko. Please follow me at social media account, Instagram, Facebook, TikTok, and Threads. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Mata ne! Ay, Sara! Sara! Mata ne!